Sa kabilang banda, sa loob ng tunnel, sinabihan ni Chung ang iba na tumakbo ng mas mabilis. Kung hindi, sa bilis na ito, kukunin ng iba ang lahat. Huminga ng malalim si Gul, iniisip kung gaano katagal sila dapat tumakbo. Wala na siyang masyadong stamina. Sigaw ni Chung sa kanila, nagtatanong kung ito na ba ang pinakamabilis nilang mapupuntahan. Sinabi niya na hindi pa sila gaanong tumakbo, at nagtatanong kung paano sila humihingal. Pinagalitan niya ang mga ito, nagtatanong kung hindi ba niya palaging sinasabi sa kanila na magsanay sa kanilang mobility arts at kung bakit mahina ang kanilang tibay. Binanggit niya na kakailanganin niyang sanayin ang mga ito ng mas mahirap kapag bumalik silang humihingal. Iniisip ni Gul na syempre, ang isang tulad ni Chung ay hindi mapapagod. Parang hindi siya tao. Hindi sinasadya. Sigaw niya na gusto niya talagang suntukin si Chung dahil dito, lahat ay nakatingin sa kanya ng may galit na tingin. Pagkatapos ay napagtanto niya kung ano ang kanyang ginawa na galit. Itinutok ni Chung si Swords kay Gul at inutusan siyang tumakbo ng mas mabilis maliban kung gusto niyang maseksak. Tinatanong din niya kung paano niya tatamaan si Chung kung pagod na siya. Sumagot si Gul na ito ay isang pagkakamali at hindi niya ito sinasadya. Iniisip lang niya. Sumigaw at minumura siya ni Gul, at sinabihan siya ni Chung na gamitin ang enerhiyang ito para tumakbo sa halip na sumigaw. Natakot din si Chun at iniisip na si Chung ay isang nakakatakot na demonyo. Nararamdaman ni Chung na ang mga nasa unahan ay hindi na umuusad. Ibig sabihin ay nakarating na sila sa dulo, ang lugar kung saan naroon ang kanyang origin energy peel. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit, at tinanong niya kung paano nang ahas ang mga wudang na ito na hawakan ang pag-aari niya. Binanggit niya na kahit na kailangan niyang mamatay, kakainin niya ito. Pagkatapos ay muli niyang sinabihan silang tumakbo ng mas mabilis. Ang Hong Diguang ay tumatakbo sa likod ng pangkat ng Mount Wasek. Siya ay humihinga at hiniling sa Mount Wasek's Divine Dragon na hintayin siya. Tinanong niya siya kung paano niya siya maiiwan pagkatapos gamitin siya. Sinabi niya sa ibang mga pulubi na tumakbo ng mas mabilis, kung hindi, mawawala sila sa kanila sa bilis na ito. Tinanong ng isa sa kanila si Hong Jiang kung paano sila makakatakbo ng mas mabilis kaysa dito. Sinabi niya na mas gusto ni Hebui na patayin siya ni Hong Diwang. Sinipa siya ni Hong Diwang imbes na tumakbo ng mas mabilis, sinipa ng lalaking iyon ang likod ni Hong Diwang, nagtatanong kung paano siya naglakas loob na sipin siya. Nagtataka si Hong Duang kung bakit iba ang reaksyon kapag ginagawa niya ito. Habang tumatakbo, nakikita ni Chun ang liwanag. Sigaw niya na kitang-kita niya ang labasan. Natutuwa rin si Gul na makita ito, dahil sa wakas ay makakahinto na siya sa pagtakbo. Ngunit pagkalabas nila sa lagusan na iyon, natigilan sila nang makita ang nasa harapan nila. Sinabi sa kanila ni Chung na sa itaas nila ay may bakanteng espasyo sa bangin na iyon. Tinanong siya ni Gul kung ganoon ba sila kataas. Lahat ng iba ay nakatingin din doon na may mga blankong mukha. Biglang nagbago ang mga nag-aalalang mukha na iyon sa mga may dalang ngiti at sumisigaw na napakadali nito para sa kanila. Lahat ng ibang tao na umaakyat na ay nabigla nang makita ang kanilang reaksyon. Si Gul at ang iba ay nagsimulang tumakbo sa bangin, sumisigaw na ito ay umaakyat lamang sa isang bangin, at ito ay napakadali para sa katapusan na nasa sabik. Sinabi ni Gul na hulaan niya na ang gamot na walang kamatayan ay hindi pa napunta sa Mount Wasek. Napangiti si Jong at sinabing hindi nawalan ng saysay ang impyernong pinagdaanan nila hanggang ngayon. Sinabi ni Chun na umakyat siya sa talampas ng piitan, na ilang beses na mas mataas kaysa dito, maraming beses sa isang araw. Idinagdag niya na napakaraming lugar kung kaya't walang maraming lugar na mapupuntahan para sa pangalawa at pangatlong klaseng mga disipulo ng Mount Wasek. Ngunit gayon paman, inakyat na niya ito ng maraming beses na maaari pa nga siyang matulog sa kalagitnaan. Nakatutok din si Aisel. Excited silang sumigaw na ito ay dahil sa pagsasanay na ginawa nila. Tumingin si Jung sa kanila na may tuwid na mukha at nagtataka kung bakit kakaiba ang kanilang pag-uugali, ngunit lahat sila ay patuloy na tumatakbo sa bangin. Lahat ng iba pang mga lalaki ay nagtataka kung gaano sila kabilis nakita nilang umaakyat sila sa bangin na parang gumagalaw sila sa lupa. Nagpasya silang pigilan sila at simulan ang paghagis ng kanilang mga armas sa kanila. Tinutukan nila ang kanilang mga likuran. Natakot si Gul habang nakikita ang sandata na papalapit sa kanila, ngunit tumalon si Chung at hinaranggan ang pag-atake.
Sinabi niya sa iba na magpatuloy sa pag-akyat, na sinasabi na haharanggan niya silang lahat. Ngunit hindi niya nakuha ang isa, at halos umabot ito sa layunin. Sinisigawan niya si Chung, na sinasabi na hindi niya mapipigilan silang lahat, nagtatanong kung paano niya inaasahan na gagawin iyon. Nakita niyang paparating na naman ang mga iyon. Nag-aalala si Chung, iniisip na ang pagharang sa lahat ay medyo labis, kahit na para sa akin. Biglang narinig ni Chung ang isang pamilyar na boses na lumabas sa lagusan. Sinasabi nito sa mga lalaking iyon na iwan na lamang ang Mount Wasek. Ang pulubi na si Sect Hongduang ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na sunggaban ang ilan sa mga umaakyat na iyon sa pamamagitan ng pagsasabit sa kanila at pigilan sila sa paghagis ng mga armas. Sigaw niya at sinabihan si Jung na ipaubaya sa kanya ang ilalim. Sinasabi rin niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanila at mabilis na umakyat. Ngumiti ito sa kanya, binanggit na sinusubukan niyang umarte na parang gumagawa siya ng malaking pabor sa kanya. Sinabi ni Chung kay Gul at sa iba pa na nasa maaliwalas na sila sa ngayon, at dapat silang umakyat ng mabilis. Nang makitang pagdating sa ganitong bilis, si Elder Heosan ay nag-aalala ng desperado. Gumagamit siya ng Cloud Stride technique para maabot ang tuktok ng wala sa oras. Natigilan siya nang makitang magagamit niya ang teknik na iyon. Sigaw niya na ang dami nilang pinagdaanan para makarating dito, walang paraan na uupo lang siya at panoorin si Yosan na kumakain ng Origin Energy Pill. Gumagalaw siya sa bilis ng liwanag, sumisigaw na mauuna na siya. Sinabi niya na kahit na ito ay magbuwis ng kanyang buhay, kakainin niya ang Origin Energy Pill. Nagulat si Elder Heosan nang makita siyang tumatakbo sa bangin. Hindi raw niya hahayaang maunahan siya ng mayabang na iyon. Tinawag siya ni Chung ng mga pangalan sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng Greenhorn bilang kapalit. Pareho silang sinusubukan ang kanilang makakaya upang maabot ang kanilang unang layunin. Sabay silang umabot sa tuktok. Sa sandaling makarating sila, nakita nila ang Origin Energy Pill na inilagay sa pagitan ng mga nakakasakit na sword sa paligid nito. Biglang nahanap ni Chung si Kuya Heosan, tinanong siya kung siya ang Mount Hua Divine Dragon. Binanggit niya ang diskarte ng paglason sa balon at tinanong kung siya ang nagnakaw ng impormasyon mula kay Mujin at lumikha ng buong gulo. Sagot ni Chung, wala siyang ideya sa sinasabi niya. Sinabi ni Heosan, na ang mga kasanayan ni Chung ay medyo pambihira para sa kanyang murang edad. Inamin niya na nalampasan ni Chung ang lahat ng kanyang inaasahan. Nagtataka si Chung kung bakit niya ito sinasabi. Binanggit ni Heosan na ito ay para sa kanya, at sinabihan siyang tumayo ng tahimik. Ipinaliwanag niya na hindi siya magpapakita ng anumang awa ngayon, kahit na siya ay isang musmos pa lamang na isang third-class na disipulo. Binyantaan niya ito, na sinabing kung gagawa pa siya ng isa pang hakbang, puputulan ni Heosan ang kanyang ulo ng walang pag-aalinlangan. Pinagmamasdan ni Chung ang layunin ng pagpatay sa Heosan. Tinatawanan niya ito at tinutuya, tinatawag itong nakakatakot. Binanggit niya na sa kabila ng mga payo niya, nagpapakita na si Heosan ng intensyon na patayin siya. Ang sabi niya ay parang si Heosan ay lubhang umaasa na lalabanan siya nito. Nakangiting nakatingin sa kanya si Chung at nagtatanong kung gusto niyang kunin ang lahat dito para sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala si Heosan na pakiramdam ni Chung ay may layunin siyang pumatay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, nagtataka kung bakit hindi niya napagtanto na akala niya ay matalino lang si Chung at hindi magiging ganoon kabanta. Gayunpaman, ngayong nakita na niya ito ng personal, nagbago ang isip niya, at aaminin niyang delikado si Chung. Ang layuning pagpatay na ipinahayag niya kay Chung, nang hindi sinasadya, ay maaaring salamin ng tunay niyang nararamdaman. Sinabi niya kay Chung na, tulad ng sinabi niya, muling pinag-iisipan niya ang kanyang mga pagpipilian sa puntong maaari niyang talikuran ang lahat ng mga birtod na itinatago niya hanggang ngayon. Hiniling ni Sohing kay Chung na huwag siyang gawin laban sa mga paraan ni tao. Inutusan niya itong tumayo, tumingin si Chung sa kanya at isinalaysay iyon, sa napakaraming matitinding labanan na nagaganap. Ngayon, walang masisisi sa pagkamatay ng iba. Baka mapintasan sila ng mundo kapag nalaman nilang nakagawa sila ng mga pagpatay dito. Ngunit ang takot na iyon ay hindi nagbabago sa katotohanan na ang pinagmulan ng enerhiya na tableta ay napakalaking gantimpala. Ibig sabihin ang pinakamagandang gawin sa Wudang sects, elder point of view, ay patayin siya. Gayunpaman,
Paulit-ulit na iminumungkahi ni Heosan na huminto si Chung. Hulaan ni Chung na may dahilan kung bakit ang Wudang Sect ay kagalang-galang pa rin sa mundo. Sinusubukan lang niyang ipakita kay Chung kung gaano sila kagaling. Si Chung ay humakbang pasulong at sinabi sa kanya na hindi siya ang tatayo ng ganoon lang. Nagalit si Heosan, at sinabi niya kay Chung na siya mismo ang pumili ng mahirap na paraan. Naghanda si Chung at tumugon na nasanay na lang siya sa pagpili ng mahirap na paraan sa ngayon. Parehong tumakbo patungo sa isa't isa at ang kanilang mga espada ay nagbanggaan. Patuloy silang naghahampas ng mga espada sa isa't isa at hinaharangan ang mga pag-atake hanggang sa atakihin siya ni Heosan gamit ang kanyang kamay. Itinulak nito si Chung pabalik. Dumapo siya sa hawakan ng isang sword at nagmamadaling bumalik para salakayin si Heosan. Ngunit nabigla siya sa gitna nang makita niyang hinahagis siya ni Heosan ng slash. Yumuko si Chung at halos hindi nakatakas sa pag-atake. Ang pag-atake ay lubhang nakamamatay na nalaslas nito ang mga bato sa likod niya. Napagtanto ni Chung na hindi biro si Heosan. Tinutuya niya ang mga nagsasabing malumanay ang sword techniques ng Wudang. Binanggit din niya na ang gayong slash ay gagawing putik ang isang tao, at nagtataka kung gaano iyon banayad. Pinatatag siya ni Chung at tinanong kung gusto niyang makita ito hanggang sa mapait na wakas. Napansin ni Heosan na tinahak ni Chung ang enerhiya ng swords, at nagtataka kung paano ito posible. Nagtataka din siya kung paano nagagawa ni Chung iyon gayong kahit hindi niya magawa, nagagalit ito sa kanya, at sinimulan niyang gamitin ang kanyang likas na chi. Nag-aalala si Chung na mapagmasdan na ang mga katangian ng kanyang enerhiya ay nagbago. Biglang inilunsad ni Heosan ang pag-atake gamit ang kanyang bagong enerhiya, ngunit hinaranggan ito ni Chung. Pinapakinabangan ni Heosan ang kanyang lakas ng pag-atake upang sumabog ang paligid. Nakakaapekto rin ito kay Chung, at umuubos siya ng dugo dahil sa pagharap sa ganitong uri ng kapangyarihan. Hindi pa rin siya nawawala sa lupa at hinaharangan ito hanggang sa maubos ang lahat ng enerhiyang iyon. Namangha si Heosan nang makitang hinaranggan ni Chung ang kanyang pinahusay na enerhiya ng sword. Sinabi niya kay Chung na sa palagay niya ay hindi siya natalo. Namangha si Mujin, tinanong niya si Chung kung sino siya. Sumagot si Chung, nagtatanong kung bakit sila nag-chat-chat ngayon, parang magkaibigan sila. Sinipa niya ang Heosan sword at itinapon ito, sinabi na kung gusto niyang makipag-chat, pagkatapos ay dapat niyang i-relax ng kaunti ang kanyang mga kalamnan. Tumalon din si Chung pabalik upang lumikha ng ligtas na distansya sa kanila. Nag-isip si Heosan saglit, at pagkatapos ay sinabihan si Chung na makinig sa kanya. Sinabi niya na habang ipinagbabawal na kumuha ng mga alagad ng ibang sect, kung gusto ni Chung, gagawin ni Heosan ang lahat para tanggapin siya. Sa Wudang Sect, nagkunwari si Chung na hindi niya naiintindihan at tinanong siya kung ano ang sinabi niya. Ipinaliwanag ni Heosan na sa talento ni Chung, mas magiging madali para sa kanya na matuto ng iba pang martial arts. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa Wudang Sect, at kukunin niya siya bilang isang first-class na disipulo at tuturuan siya ng personal ng higit pa rito. Ipapakasal niya siya sa magiging leader ng Wudang Sect. Iniisip ni Chung na medyo nakakatukso ito, ngunit gumawa siya ng kakaibang mukha at tinanong si Heosan kung siya ay wala sa kanyang isip. Tinanong din niya kung paano sinubukan ng mga warrior ng Heosan na kumuha ng disipulo ng isa pang sect. Sinabi niya na dapat kalimutan na lamang ni Heosan ang kaisipang ito. Sumagot si Heosan na habang ang kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang sekta ay kapuri-puri, ang isang tunay na lalaki ay dapat malaman kung kailan hindi mawawalan ng pagkakataon. Idinagdag niya na si Chung ay magiging mas mahusay bilang isang disipulo ng Wudang Sect sa halip na isang Mount Hua Sect. Si Chung ay bumantong hininga at sumigaw, na sinasabi sa kanya na hindi niya ito gusto. Lumapit si Heosan sa kanya, nagtatanong kung bakit ganoon. Sinabi niya na dapat malaman ni Chung kung magkano ang kanyang makukuha. Idinagdag niya na ang Wudang Sect ay maaaring magbigay sa kanya ng higit pa kaysa sa Mount Hua Sect ay maaaring mabigla. Binanggit ni Chung na talagang hindi alam ni Heosan ang ibig sabihin ng hindi. Nilinaw niya na ayaw niyang maging alagad ng mas mahina sa kanya.